Magtayo tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang na Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Kristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain ngayon sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay ng pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kaniyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Bethfage at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok ng mga Olibo. Pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit niyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon." At lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, "Bakit niyo kinakalagyan?" "Kailangan ito ng Panginoon," tugon nila. Dinala kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay at sa kaniyang daraanan na may inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, "Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Sinabi sa kanya ng ilang Pariseyong kasama ng karamihan, "Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad." Sumagot siya, "Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang siya nang sisigaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pakihawakan po ang inyong mga palaspas, pakitaas, para sa paggabasbas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari. Siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin, pagdala ng mga palaspas, sa tubungin siya na'y galak. Sana o malulubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Kabataan ng Jerusalem, masayang awitan. O sana, o
Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin, ngayon din ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Paging tapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalos sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, dahil batid ng lingkod ng Panginoon na wala siyang dapat ikahiya, tinanggap niya ang lahat ng pahirap sa kanya, taglay ang pag-asa sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din, ang nanglurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Jesus, bagamat Diyos, ay namuhay na isang alipin bilang tao. Sa kanyang pagpapakababa,
dinakila siya ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masuri Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya tinakita ang Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Paalala po, kapag finlash po yung mga salita mamaya sa monitor, kayo po ang magsasalita nun. Tugunan po ito. So yun po yung part ninyo. Sabay-sabay kayong magsasalita kung ano yung mga salitang makikita nyo sa monitor mamaya. Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang mga matatanda ng bayan, ang punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya. Anila, Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na nagdimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. at tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga tuloy, inuudyukan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayoy narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya nang tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes para ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato at ng araw ding yun, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. At sinabi sa kanila, Sinakdal ninyo sa akin ang taong ito
sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat atulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahagupit ko lamang siya saka palalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong yan. Palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus. Ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod ni Jesus, sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan niyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kaniyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa uluhan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kaniyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusaang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusaan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo,
ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang mga araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Tahimik po tayong lumuhod. Magsitayo din tayo. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa Kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang pasyon ng Panginoon. Jesus, kami ay isama sa iyong mga pagturusa, yamang ikaw at iba. Sakdala namin sa tuwina, luwalhatin ang lahat na. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos nang umiyak, samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa pagninilay po natin ngayon, gawin nating medyo kakaiba. In what way? Ang pagnilayan po natin ay hindi yung ebanghelyong kababasa lang natin, kundi yung ebanghelyo kanina, bago tayo magbasbas ng mga palaspas. Natatandaan ninyo? Siyempre hindi na. Pero yun ang pagninilayan natin. At ang pagninilayan natin doon ay hindi masyadong si Kristo, lalong hindi masyado yung mga pariseo, yung mga disipulo ni Kristo, at yung mga tao. Ang mas pagninilayan natin, yung asno na sinakyan ni Kristo. Siguro isipin ninyo, kakaiba nga. Father naman, ano bang mapapala natin dyan? Natatandaan ninyo yung sinabi natin nung nakaraang linggo, doon sa naging gesture ni Kristo nang siya'y sumulat sa lupa na inaakala natin hindi mahalaga? Anong sabi natin? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Walang inaakasayang salita ang Biblia sapagkat ito'y salita ng Diyos na bawat detalye makikitahan natin ng kahulugan kung ating pagninilayan, pagdarasalan lang. Halimbawa, yung asnong yan. Alam ba ninyo na yung asnong yan ay pwedeng sumimbolo sa ating lahat? Yes, sa ating lahat na minamahal ng Diyos. Sa papaanong paraan? Sana napakinggan natin yung detalye na pinakuha ni Kristo sa kanyang mga disipulo yung asno sa eksaktong lugar na itinuro ni Kristo. Kung ako yung mga disipulo, sinabi kasi sa Ebanghelyo, nakita nila, ayon sa sinabi ni Kristo, talagang isipin ko, galing ah, parang GPS ah, parang Waze ah, parang navigator ah, sakto ah. Kung saan naroon nakatali yung asno, nandun talaga. Ayon sa pag-aalam ni Kristo. And my point is this. Kung alam ni Kristo kung saan eksaktong naroon yung asno,
Ibig sabihin, mahalaga para sa Diyos yung aso. Di po ba, para sa mga anik-anik o sa mga kung ano lang na bagay sa buhay natin, partible, pin, tamtax, ballpen, ano pa, yung hindi gaanong mahalaga, madalas, nami-misplace natin yan. Madalas nakakalimutan natin kung saan natin nilagay yan. Kasi naman, hindi natin masyadong tinatandaan kung saan natin nilalagay. Mami-misplace nga, mawawala nga. Kasi, hindi naman natin pinapahalagahan. Isipin nga natin, mawala man yan, bibili na lang ako ng iba. Hahanapin ko for quite some time, pero bakit ko stress ang sarili ko? Bili na lang ng iba. So, hindi mahalaga. Kaya, nakakalimutan mo, hindi mo alam kung nasaan. Pero pag mahalaga, ay dapat alam mo kung nasaan. Passport, wallet, pera, alahas. O, diba? Yung pangkilay mo, napakahalaga niya. Alam mo kung nasa saan yan. Diba? Mga bagay na may sentimental value sa'yo. At kahit mawala, hindi nawawala ang halaga. Yung mga walang halagang bagay, pag nawawala ng halaga, bili na lang ng iba. Yung mga mahalaga, kahit mawala, hindi nawawala ang halaga. Kaya hanapin mo kasi mahalaga Kung yung asno, mahalaga, kasi alam ni Kristo kung nasa saan ito. Tayo pa ba? Remember ang sabi ng Panginoon, walang maya o ibon na nalalaglag sa lupa nang hindi alam ng Diyos. Napakaraming maya, napakaraming ibon, iba't ibang panig ng mundo. Kapag may ibon na lumagpak sa lupa, dahil tinamaan ng tirador, tinamaan ng barel, o kaya ng airgun, naipit sa hélice ng helicopter, the moment na lumabag sa lupa yan, patay. Alam ng Diyos, uy, may bumagsak doon. Ay, bumagsak na maya doon. Ay, bumagsak yung ibig. Sa iba't ibang panig ng mundo ang pinag-uusapan natin dito, ha? O, isipin ninyo. Ano sabi ng Panginoon? Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Amen. Ano pang sabi niya? Kabahagi ng Ebanghelyo na pinagkunan ng sinasabi natin tungkol sa ibon, sa maya. Sabi niya, maging ang mga buhok ninyo ay bilang na lahat. At hindi ito by estimation, Hindi sasabihin ng Panginoon, yung buhok mo mga 10,000. Hindi ganon. Eksakto niyang sasabihin sa iyo kung ilan ang buhok mo sa ulo mo. At kung mayroong nalaglag na buhok kanina, sige nga, iniisip mo ba? Ay naku, may nalaglag na buhok mo. Lalo na pag makapal naman yung buhok mo. Hindi mo naisipin yun. Mas lalong hindi mo iisipin kung saang parte bumawas yung nalaglag na yun. Dito ba? O, dito ba? Dito ba? O, dito ba? You won't take time para isipin kung saan hindi mo naman malalaman At para tumbat, malaman mo pa. Ang Panginoon, alam niya kung yung 3 buhok na yung nalaglag mula sa iyo kanina nung naligo ka, alam niya dito nanggaling yon. Alam niya dito nanggaling yon. Alam niya ang partikular na scalp location. Kapatid, kung yung buhok mahalaga, tayo pa ba? Tayo pa ba? Na nilikha ng Diyos na pinakamahalaga sa lahat ng mga nilikha niya. Tayo pa ba? Na tinubos ng bugtong na anak niya. Kaya mas lalo tayong mahal ng Diyos. Mas lalong alam ng Diyos kung nasa saan tayo. Nang tawagin niya si Mateo, hindi na niya hinanap ito. Hindi niya pinagtanong, nasaan ba si Mateo? Alam niya kung nasaan ang bus ni Mateo, kaya doon talaga siya nagdaan para isang sulyap niya, kita agad niya si Mateo. Nang tawagin niya si Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka sa puno na yan. Alam na niya agad kung nasaan si Zaccheo. Hindi na siya naghanap pa. Jesus wasn't like, Zaccheo, nasaan ka? Saan ba? Ayun. No! Isang tingala lang ni Jesus, nag-lock agad ang mga mata ni Zaccheo. At natatandaan niyo, yung babae sa may balon sa Samaria, yung nag-iigib ng tanghaling tapat, ayaw sa hapon,
Ayaw sa umaga kung kailan malamig ang panahon. Bakit? Sapagkat marami siyang kinasama, wala siyang pinakasalan kahit isa. Ina-avoid kaya niya ang mga chismosa. Kaya kung mag-igib siya, tanghaling tapat, mainit na mainit talaga. Akalain mong magpunta siya. Akala niya walang tao kasi tanghaling tapat, tirigang araw. Nandun si Jesus. Kasi alam ni Jesus na pupunta siya sa eksaktong oras. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung nasa saan tayo. Kasi mahalaga tayo. Pero, kapatid, wag sanang ang isipin mo ay yung partikular o pisikal na lokasyon. Hindi lang yun. Ang mas alam ng Panginoon, higit pa sa ating pisikal o literal na lokasyon, ang ating spiritual location. Ang takbo o lagay ng buhay natin ngayon. Alam niya kung masaya ka, kung maayos ang buhay mo, kung wala kang ganong problema, kung mabuting tao ka, kung malaya ka. Pero alam din niya, kung ikaw ay sinisimbolo ng asno ngayon, bago niya sakyan ito na nakatali tulad noon ni Zaccheo, ni Mateo at ng babaeng Samaritano, alam niya kung tayo nakatali sa kasalanan. Alam ng Panginoon kung tayo'y nakatali sa kalungkutan, sa kawalang pag-asa, nakatali sa utang, nakatali sa sinasabi nating kamalasan, nakatali sa karamdaman, nakatali sa porn, nakatali sa bawal at toxic na relasyon, nakatali sa kasinungalingan. Alam niya ang bawat hibla na nakatali sa atin. And the good news is this, gusto niya tayong kalagan mula sa mga taling yan, upang ito ay maging dahilan nang tayo maging bahagi ng kanyang magagandang plano, ng kanyang kalooban. Hindi tayo magiging bahagi ng kanyang magagandang plano at ng kanyang kalooban, hindi lang para sa atin, kundi para na sa mga taong mahalaga sa atin o sa ating kapaligiran, kung hindi tayo makawawala sa mga taling yan. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo? Kapag may nagtanong sa inyo kung bakit yung kinakalag yung asno, sabihin niyo, kailangan ito ng Panginoon. Oh, man! May kailangan ng Panginoon? Totoo ba yung narinig natin? Yun ang nakasulat sa banal na kasulatan. Wonder of wonders. Ang Diyos ng likhain ng sandaigdigan, pagkatapos nandyan na ang lahat, anong sabi kay Adan at Eva? Pamahalaan ninyo ang buong mundo. Isipin ninyo, siya ang may likha ng buong mundo. Wala siyang hiningin tulong kahit kanino. From nothing, He created everything. Tapos ipapamahala niya sa mga tao. Isipin ninyo, bakit kinailangan pa niya si Maria? Pwede namang bumaba siya mula sa langit na binata na. Bakit kinailangan pa niyang tumawag ng 12 alagad? Bakit kinailangan pa niyang itatag ang simbahang ito? Yes, ang Diyos ay makapangyarihan. Wala siyang kailangan. Pero mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Diyos. Ang favorite niyang modus operandi sa pagliligtas ng tao, kinakatulong, kinakatuwang niya tayo. Kung yung asno kinatuwang Kasi ang sabi sa aklat ni Propeta Zacarias, kapag dumating ang hari sa Jerusalem, nakasakay sa asno. Yan ay tinuturo sa mga Hudyo. Bata pa lang sila. And all the while, nag-iisip sila, napakapangyarihan ni Jesus, nakagagawa ng mga kababalaghan, ng mga milagro. Ito na nga kaya yung sinasabi ni Propeta Zacarias na tagapagligtas, na hari ng lahat. And lo and behold, nang pumasok si Kristo sa Jerusalem, sakay ng isang asno, Naalala nila, siya na nga talaga. Kaya grandioso ang pagpasok niya. Grandioso ang pagpasok niya. Ipinagbunyi siya bilang hari talaga. And He deserves that. Nung ipinanganak si Jesus, tahimik. Kailangan namang i-recognize siya ng lahat. Bilang hari talaga. Kaya masayang nagbunya ang mga tao sa Kanya. Yes! Later on, magbabago ng timpla ang mga tao ngayon. Pero let's not talk about it muna. Ito muna. Yung eksena ngayon. Napakahalaga noon. Sapagkat doon, itinanghal talaga ng mga tao bilang hari ang Panginoon. At mahalaga
yung naging role ng asno doon. Siyempre, pagkatapos nun, tapos na ang role ng asno. Kasi asno eh. Hayop siya. Hayop eh. I mean, kumpara sa ating mga tao, mas mahaba ang role natin. Mas malaki ang gampanin natin. And so, all the more, Christ needs us. Why? Because He loves us. Sa yung hindi man siguro kalabisang sabihin na magsasabi sa atin, kailangan kita, Father Fidel. Kailangan kita, Norman. Kailangan kita, Glenda. Kailangan kita, Dayan. Kasi mahal kita. Gusto kita sa piling ko kasi gusto kitang protektahan. Kailangan kong maisalba ang buhay mo kasi mahal kita. Let that sink in sa puso at isip natin. I see blank faces. Parang hindi kayo naniniwala. No wonder, konting problema, bumibigay ka. Konting problema, nag-aalala ka. Kahit pa matinding problema, bakit ka mag-aalala? Kung talagang naniniwala kang mahal ka ng Diyos. Di ba para sa minamahal mo, gagawin mo ang lahat? Eh ano ang Diyos? Kahit pa para sa minamahal mo, gagawin mo ang lahat. Limitado ang kakayanan mo, di ba? Hindi limitado ang kakayanan ng Diyos. Ang nakikita mong paraan, paggaling mo lang. Yes, pwede kanyang pagalingin. Ang nakikita mong paraan para isalba niya ang iyong pamilya, umula dito sa kabuhayan. Yes, pwede niyang gawin yan. Pero hindi dyan limitado lamang ang kanyang paraan. Basta, let that sink in. Mahal ka niya. Hindi kanya pababayaan. Sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, ibigay mo sa kanya yung tiwala para siya. All the more, Christ needs us in order to fulfill His plan for us and His plan for others, especially our loved ones. Hindi lang tayo ang gusto niyang iligtas, pati na ang iba sa buhay natin, lalong-lalo na ang mga tao sa atin ay mahalaga. Gusto niyang iligtas sa pagkakasala ng asawa mo. Gusto niyang bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak mo. Alam niyang may mga utang kayo ngayon. Gusto niyang patahimikin ang pamilya. Gusto niyang pasayahin ang pamilya. Gusto niyang ayusin ang negosyo. Kung gusto mo, mas gusto niya. Ano ba? Kung mahal mo ang asawa mo, mas lalong mahal niya ang asawa mo. Kung mahal mo ang mga anak mo, mas lalong mahal ang Diyos sa mga anak mo. Mas lalo silang anak ng Diyos. Dumaan lang sila sa'yo. Pag-aari sila ng Diyos. Kung hindi mo sila pababayaan, gayong kapos ang iyong kakayanan, maniwala ka, mas hindi sila pababayaan ng Diyos na hindi kapos ang kakayanan. Lagi mo sinasabi yun. Halimbawa, yung mga may sakit, o kahit walang sakit, pero hindi stable ang kabuhayan. Father, tatakot ako. Kasi baka mawala ako. Paano yung mga anak ko? Sabi ko, hindi ka kukunin ng Diyos nang hindi kaya ng mga anak mo. Hindi ka kukunin ng Diyos nang wala siyang iniisip na at gawing ibang paraan. Kasi kung mahalaga para sa iyo mga anak mo, mas mahalaga sa Diyos ang mga anak mo. Higit pa sa kahalagang diba sabi ng Panginoon, malimot man ng ina ang anak, hindi kalilimutan ng Diyos. Tayo na kanyang mga anak. And that's it in. Yung asno, pagkatapos sakyan ni Kristo, wala lang sa eksena, binanggit pa ba? Hindi. Kasi konti lang ang part niya. Ganun din tayo, kahit pa tayo'y tao. Konti lang ang part natin. Gawin mo lang. Gawin mo lang. And entrust everything to God. Hindi ikaw ang tagapagligtas. Ang Diyos ang tagapagligtas. Just do your part. Sumikap ka. One step at a time. Ano sabi ng Panginoon? May sapat na worries ang isang araw para sa isang araw. Masyado mong pinapass forward eh. Kaya ka masyadong na-overwhelm sa problema eh. Kaya ka pinangingibabaw ang takot at lungkot eh. Basta gawin mo yung kaya mo. Mag-aaral kang mabuti. Magpakabuti kang anak. Magulang, trabaho. Mahalin mo, be faithful to your wife, to your husband. Lumaban ng patas at ibigay mo lagi ang best mo sa pag-aaral mo, sa pagtatrabaho, sa pagnegosyo mo, sa pakikipagkapwa-tao mo, lalong-lalo na
sa pakikipag-relate mo sa Diyos, even tuwing linggo lang, at lalong-lalo na, gayon din pakikipag-relate mo sa mga taong mahalaga. Always give your best. And then, settle in the thought that you have to trust everything to God. Pinakahuling detalye, pero briefly na lang. Anong sabi sa detalye? Wala pang nakakasakay sa asno na yan. Kapatid, alisin mo mga nakasakay sa puso mo ngayon. Galit, kasalanan, bisyo, hinanakit, lungkot, takot. Alisin mo. Alisin mo. Kasi hindi sasakay sa buhay mo si Kristo kung may ibang nakasakay sa iyo. And from then on, gawin mo lang yung parte mo. At gagawin ni Kristo ang kanyang part. And you'll be amazed sapagkat yung hindi mo kayang gawin, siya ang gagawa para sa atin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na sapagkat may mga pagkakataong mas nangingibabaw ang aming lungkot, ang aming takot, ang aming pag-aalala, ang aming pagdududa. Sapagkat tama nga pala, kinakaya kasi namin ang lahat na para bang kami na lamang talaga ang makapagliligtas sa aming buhay at sa aming pamilya. Higit palang mahalaga na kami magtiwala sa iyo talaga. Hindi mo talaga ina-expect na kayanin namin ang lahat. Ang mas ina-expect mo, gawin lamang namin ang aming parte at ipaubaya namin sa iyo ang lahat. Panginoon, tulungan mo itong magawa namin sapagkat ayaw naming mas pangibabawang kami ng takot, ng lungkot at ng pag-aalala. Tulungan mo kaming maging relax lang sa iyong mga kamay upang isurrender namin ang aming buhay. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung alam ng Diyos ang lokasyon mo, hindi lang ang kinatatayuan mo, kinaupuan mo, kinalalagyan mo, kundi ang estado ng buhay mo. Kapatid, hindi kanya basta pagmamasdan, hindi kanya pagmamasdan o titingnan lang. Ngayong alam niyang ikaw ay nahihirapan, nang hindi siya gagawa ng paraan. Imposible yan! Imposible yan! Ikaw nga, kahit masama ang anak mo, hindi mo natitiis. Yung nagpapakabuti pa kaya? Yung nagsasakripisyo pa lang kaya para sa pamilya? Sila pa ba ang pabayaan ng Diyos? Hindi. Hindi. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa sangkatauhan, upang ang pagkilala nila kay Kristo ay maghatid ng matibay na pag-asa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga nagkakasala, upang tulad ni Dimas, magsisi sila at magbalik loob, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga napipiit tulad ni Barabas, upang mapalaya sila ng sakripisyo ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naghahangad mamuno, upang manindigan sila sa tama at totoo, di tulad ni Pilato, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga ina, upang sa halimbawa ni Maria, kumapit sila sa pagiging mapagpatawad asa sa Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, upang makasama sila ng Panginoong Hesus sa paraiso, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, sa diwa ng pagkapakasakit, kamatayan at pagkabuhay ng iyong anak, pagaanin mo po ang aming mga tinitiis at dinggin mo po ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sumasampa, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Walang hanggan, tunay
ialay mo, Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba ang iyong Ama, ang pagmamahal ng Ama. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay alin, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo, Ama,
sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Mawa'y mamanalin itong handog naming alay. Mahalap sa'yo, nagbibigay
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak, dandi ba kakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo pinakikinabangan namin at tinatanggap, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat. Wala si Kristong kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmalasakit niyang kami palayain, sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagkalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan, mga palad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa dakilang pagmamahal mo, kahit mayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
sa'yo aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y uminago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabitin. Sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabitin. Laging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa iyong paroroonan, sa aming paroroonan, pakundangan naman sa kanyang muling pagkabuhay bilang aming tagapamagitan, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Announcement po, ang mga misa ngayong mga mahal na araw, Lunes hanggang Huwebes, ang mga misa ay 6 p.m.
may pakumpisal ng 5 p.m. Sa Lunes Santo, bukas, ay may istasyon ng Daan ng Cruz ng 4 p.m. Sa Huwebes, pagkatapos ng misa, ay magkakaroon ng pagtatanod sa Santissimo Sacramento. Sa Biyernes Santo, 3 p.m., paggunita sa pagpapakasakit ng Panginoon at pagpaparangal sa krus. Pagkatapos noon, magkakaroon ng prosesyon sa paglilibing. Pagkatapos ay magkakaroon ng pagtatanod sa Santo Echero dito sa loob ng simbahan. Sa Sabado de Gloria, Sabado ng umaga muna, panalangin sa umaga. Sa hapon, 6 p.m., Bihilya sa Pasko ng Muling Pagkabuhay. Pagkatapos ng misa, para sa muling pagkabuhay, sa Sabado ng gabi, 6 p.m., idadaos na po natin agad ang salubong. So, idudugtong na yung salubong. Wala nang salubong ng madaling araw ng linggo. Okay? So, ganun po ang mangyayari. Okay? Sa araw ng linggo, muling pagkabuhay, next week, ang mga misa po ay katulad din ng misa tuwing linggo. Pero wala nang salubong bago ang 5 a.m. Mass kasi gagawin na ito ng Sabado de Gloria ng gabi. Okay? Salamat po sa inyong pakikipagtulungan. Sana po gamitin natin ang okasyon ng mga mahal na araw para mas tumibay at mas lumalim pa ang ating relasyon sa Panginoon. Huwag muna sanang isipin ang bakasyon. Sana ibigay natin ito sa Panginoon. Dahil ito ang pinakamahalagang araw sa ating mga pagdiriwang, lalo na ang Pasko ng pagkabuhay. Sana po, piliin natin ang manatili sa Panginoon. Salamat sa mga binibigay po ninyong tulong na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Salamat sa pag-support sa souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa mga bumibili ng t-shirt, ng 3 nails and a crown. Maganda pong pangsimba, lalo na ngayong mga mahal na araw at hanggang sa pagkabuhay. Maganda yung mensahe ng mga t-shirt at may quality naman. Salamat po. Salamat sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Ang mga blessings po ng sasakyan, kapag may kasunod na misa, katulad po ngayon, ay nililimitahan lang natin sa 5 sasakyan para hindi masyadong mahuli yung susunod na misa. Sa mga huling misa, sa umaga, doon unlimited yung pagpapabless ng sasakyan. Ha? Pasensya na po kung hindi kayo makuha sa kota ng 5 sasakyan lang. Salamat po. Wala pong papalakpak pagkatapos ng final blessing. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Salamat.